Mayong buntag mga kahigalaan. Salamat sa Ginoo nakabalik ta sa atong lektura karon o ang ato part abot na tang part 76, 76 o kining ato pagtuon samtang may panahon og ang Ginoo mohatag kanato og mayong panlawas og higayon sa pagwali, dili ni siya nako gyud hunongon. Kaya ang ako advocacy nga luwason ang wala sa kamatuoran nga direksyon. Rescue the perishing. Munang akong advocacy kay ang ato nga pagtuon sa Biblia dili ni siya tuon-tuon ra nga tumo-tumo lang sa usa ka tawo nga magtuon. Dili pwede. Ang Biblia may direksyon. Ingon sa Biblia, tun-an og intindihon ang mystery o ang misteryoso nga gitawag good news nga mao ang plano sa kaluwasan. O kung maintindihan na nato ang direksyon o ang proper nga light, proper nga pagtuon, proper nga concept sa gitawag nga manifold wisdom of God o kining plano sa kaluwasan nga ingon sa mga teologyan as a remedial system in order to reclaim the lost image of God, mao ni siya ang ato nga ginasubay nga prinsipyo sa pagtuon. So karon ato tun-an sa tarong nga pagtuon ang Biblia dili kay maminaw lang tag bisan kinsa nga magbla-bla-blas tibo kalibutan, dili na mao. Ang Ginoo wala nag-ingon nga magbla-bla-bla ka, magpataka ka lang basa og mag-interpret sa imong kaugalingon nga unod og magpasikat, magpabilib nga mayo ka magwali og imo ginadani ang mga katawhan nga nindot kaayong imong emosyon, nindot kaayong imong explanation, nindot kaayong imong explanation nga murag yun og nagtuon gyud kag tarong, dili na mao. Ang Biblia kung tun-an mo kinanglan may guideline gyud ka nga gitawag theology view. May proper ka nga gitawag study about God. Mo na sa ang gitawag nga theology. Dili kay magtuon-tuon ka lang, research ka lang, maghimo-himo ka sa imong kaugalingong perception og magsinggit-singgit og magpabilib sa imong explanation nga murag kinsa na gyud ka nga tinuod na gyud kang magwawali, dili na mao. Ang tinuod nga magwawali kinanglan may study gyud ka nga natun-an nga silbi, may kurso ka nga gitawag theology, meaning study about God in a proper way of study. Kay sa pagkakaron ang yawa master pa sa tanang master. Ang yawa pwerte ka kiat, sharp kaayo ang yawa sa iyang deceive sa kalibutan. Munang mga tanan-tanan nga mga preacher sa tibo kalibutan ginadirect na ni Satanas. Ngano man kay wala man sila kasabot unsa gyud ang tinuod nga light sa plano sa kaluwasan. Dili ra man basta-basta nga mag-bla-bla-bla ka lang nga wala ka naga-angkor sa proper direction or sa proper flow of the light of the good news in the plan of salvation. So kining plano sa kaluwasan may starting point ni siya nga prinsipyo, may starting point ni siya nga light, may starting point ni siya nga concept sa pagsabot. O kung tun-an mo ang plano sa kaluwasan, maintindihan mo unsa gid ay ni ang tinuod nga pagtuon, tinuod nga direksyon, tinuod nga pag-ihibalo sa iyang gitawag wisdom or communication from the Godhead nga mauna siya ang sundon, subayon og i-practice sa kinabuhi nga tinuod. Dili kay pagkahumanwali sa inyong magwawali dira sa inyong simbahan, pagkagawas kalibutan dayon ang inyong mga
panghuna-una, mura mo nakagawas sa turil. Pagawas niya sulod simbahan, mura mo baka nga nakagawas sa iyang kulungan. Kay ang kinaiya pagawas, balik na pud ang kalibutan nga. Nalipay kayo pagawas sa simbahan kay nalipay sila sa wali sa ilang pastor nga bla bla bla, na comfort sila pero ang direksyon worldly pleasure. Pagawas nila sa simbahan, kalipay gyapon nga murag wala lang ang natabo nga. Nalipay lang sila kay tigom sila sa simbahan, nakadungog sila nga may idol sila nga pastor nga nagwali. Paggawas nila, walay direksyon ang ilang utok. Kalipay lang nga kalibutanon ang labas. Nalipay lang sa kalibutanon nga feelings. Muna ang tinuod ang sitwasyon sa tibuok kalibutan karon. Obserbahin nyo ang tanan nga religion. Tanan nga mga klase-klase sa mga religion overseas. Overseas. Preachers. Tanawan nyo ang ilang style sa pagwali. Makita man ninyo na sa YouTube. Makita ninyo sa Facebook. Tanawa ang ilang style sa pagwali. Kung tinuod ba nga ginawali nila ang plano sa kaluwasan. Maka mention lang sila sa mga terminology nga kunuhay Diyos nun, kunuhay godly. And then they will magnify with their own selves, with their own opinion, with their own teaching, which is in a flesh direction, fleshly manner. Then, when their congregation came out from the church after the preaching of their preacher, they were so happy and comforted of the worldly interpretation, fleshly interpretation, not spiritually. So they are comforted of the message of their preachers, which is not sanctioned, is not anchored to the light of the plan of salvation, because they are only giving their own opinion. They are interpreting with their own selves as in a fleshly manner. So, their hearers inside the church, so-called congregation, after their preacher preach, and then the service was dismissed, they went out from the church with their worldly pleasures. They are comforted of the worldly pleasure because the message is also based on a worldly principle, not spiritually, because they don't know what is the light of the plan of salvation. They don't know all about what is the direction of faith, the deep explanation about faith. They do not know that. They do not know what is the dispensation of grace. They do not know who is grace and what is grace connected in the direction of the remedial system or the plan of salvation or the manifold wisdom given to the revelation of the light of the plan of salvation, especially in the write-up of Paul. They do not know how to interpret the deep meaning of Paul's writing. They only read the book of Paul, and then they explain the terms in a worldly direction. For example, when they preach about the mercy of God, for example, the preacher all over the world, all preachers all over the world, those who did not understand the plan of salvation, who do not know what is the plan of salvation, those preachers, for example, their topic is about the mercy of God. Mercy. How do you define mercy of God based to the principle of the plan of salvation? What is mercy of God all about?
In their explanation, they only explain in a very shallow meaning, but they don't interpret it in a spiritual level, pointing to the higher form. They do not know that. All preachers all over the world, they do not know that. 100%, I can say that. Why? Because mercy of God is not like what they are talking all about in themselves. Talking about the fleshly direction, fleshly manner, fleshly thought. That is not the way how to understand the mercy of God, as far as when you preach in your message talking about the mercy of God. And they call that in some preachers, they call that topic. They are using topic. Even topic, they do not know how to understand topic. Topic. So, they put their words there. This is the mercy of God. We are going to tackle today about the mercy of God. Then they explain about the mercy of God is not spiritually level, but with their own selves, with their own direction, with their own explanation, with their own interpretation in a worldly manner. They do not know what is the mercy of God. That is the truth. If you are really a true theologian, do not speak with your own selves about the Word of God. When you speak about the Word of God, you speak it thoroughly, pointing to the higher form, spiritually level, and empty of self. No more worldly concept in your mind. Forget everything about fleshly concept in your mind. When you talk about mercy of God, the mercy of God starting in the Garden of Eden. That is how we make a flow of the direction of the light of the plan of salvation. When we talk about the mercy of God, we should think about what happened in the beginning in the Garden of Eden. What happened there? There was a commotion and there was a transgression. Then man falls to sin. When Eve, first of all, transgress the word, thou shalt not eat. And that is the principle, the first principle in the Garden of Eden uttered by the Lord. Principle. And that principle is his character and transcript of his mind known as the Ten Commandments. So when the Lord said, thou shalt not eat, and Eve transgress the word thou shalt not eat because Eve ate. She ate. Then she transgressed the word thou shalt not eat. From that time, starting the revelation and the feeling of spiritual level, the feeling of spiritual feeling and power, that moment started the word mercy of God. Why? Because God pity Eve. So in Genesis 3:15, he gave the revelation how to rescue the human race from the hands of the devil. So mercy of God starting in the Garden of Eden, and that is its point of view. And that mercy of God is the whole knowledge of the plan of salvation, so-called the manifold wisdom of God from Genesis 3:15 until Christ came and vindicated his blood to the cross, symbolizes the blood shedding for the remission of sin in order to express justice from heaven to save man in a proper procedure.
but not like robot that God will twist the man. No, it should be in a proper procedure. So, the plan of salvation was revealed in Genesis 3:15, and the processing was started also in the life of Abel and Cain. That's why Abel and Cain was given an instruction to offer a white lamb, symbolizes Jesus, and the blood of the lamb symbolizes the blood of Jesus. That's why the Bible says the kingdom of heaven compared to a lost sheep. And that lost sheep is Christ, not sinners. Kini mga bugo nga magwawali. Ila ra ba nag-interpret nga pagsulti dira sa Biblia nga the kingdom of heaven compared to a lost sheep. Ila ra ba na dang conclude sa ilang unod nun sa ilang satanic nga interpretation because they were already counterfeit by the devil. So ang ilang interpretation unod nun which is came from Satan's direction. Muna ingon-ingon daw sila nga when the Bible says the kingdom of heaven compared to a lost sheep, ingon-ingon daw sila nga ang lost sheep kining mga makasasala. Oy, lahi na nga parabol ang sa makasasala. Lahi po ning statement nga nag-ingon the kingdom of heaven compared to a lost sheep. Si Jesus na. Wala nag-ingon ang Biblia nga the sinners compared to a lost sheep. Pag ingon niya nga the kingdom of heaven compared to a lost sheep, mao na nga si Abel og si Cain nagsugod og halad sa white sheep. And the Bible says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. Mao nang the kingdom of heaven compared to a lost sheep. Seek ye first the kingdom of God. Mao na si Jesus. Nga compared to a lost sheep. Kaya wala sa dito sa garden sa Eden kay nahubo ang prinsipyo o ang righteousness of the law from Adam and Eve. Motong nahubo pag lapas nila sa sugo. Muna siya ang lost sheep, si Jesus, nawala dito sa garden sa Eden. Muna nga, gipahalad si Cain og si Abel, simbolo ni Jesus nga white lamb. Because white means symbol of Christ's purity. And the blood of the lamb, symbol of the blood of Jesus. Muna ingon na po sa isa ka teksto, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. So ang righteousness diha, mao na ang righteousness nga nawala dito sa garden sa Eden because of the principle of the law. And the law is Christ Himself. That is how to understand the mercy of God. Dili kay ang mercy of God kining mga balo nga magwawali. Ang ilang una ang mercy sa Ginoo, gitagaan sila sa nina, gitagaan sila auto, gitagaan sila yuta, gitagaan sila bulawan, gitagaan sila pagkaon, gitagaan sila og comfort of the world. Mao na ilang una sa mercy of God. Mga bugo. Muna ko gusto ko nga mga tao sana magtuon og tarong, magtuon lalom. People should learn deep, wide, and deep study about the Word of God, because the Word of God, this is not like a comics. This is not like a novels. This is the Word of God, and the Word of God is holy, and the Word of God is righteous, and the Word of God is powerful, and the Word of God is justice, because the Word of God is Christ. Basahan nyo ang Exodus 34:28. The word of the covenant
given to Moses is the Ten Commandments. You read that text and you will understand the direction, what is the plan of salvation all about. And all terminology in the Bible, like merciful of Christ, like kindness of Christ, like goodness of Christ, like ransom, direction of Christ for the lost image of the world. Everything that uses in the Bible as a terminology for explanation about the plan of salvation, those things, all those terminologies are deep to be understood, are deep to be learned, and deep to be learn and learn and learn more in order to understand the deep meaning of those terminologies uses in the Bible terminology, especially in the write-up of Paul. So this time mga kaigsonan, magtuon ta gamay. Kay limitado na ang atong time o at least makatuon lang ta more or less 50 minutes in every message that we are going to give for 50 minutes only. So, let us study fast. Ato ni nga, dalion sa pagtuon. Kay limitado ang atong time. Kay ingon ang sa akong anak, mag-study ta less than an hour lang. Kay wala say time kaayo sa pagload. Kay layo ang iya nga ginatrabahoan o ang iyang pagload may limitasyon lang, mga less than an hour. So, study ta, diretso ta study. Diri na ta. Diri ta sa ato nga key-text. Basahon ta ang atong key-text diri sa John 7:17. Basahon ta ang John 7:17. Okay? Let us read about the book of John 7:17. Okay? John 7:17. Okay. Dirita. Ingon niya diri. Morning kay text ta. King James Version, chapter 7, verse 17 of John. Ingon niya diri. If any man will do his will, he shall know the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. Klaro mga kagalaan, ingon niya diri sa 17, if any man will do his will. Intiyan ba? Common sense naman na, no? Very simple lang nga pag-construct sa English. If any man will do his will. Ang bisan kinsa nga tao nga magbuhat o magtuman sa iyang kabubuton. Unsa man ang kabubuton sa Ginoo? The Ten Commandments. Kung ato i-interpret na kay ang ato dire interpretation man gyud, true and correct interpretation man ning ato karon. Kung interpretahon taning 17 ingon niya, if any man will do his will, ang bisan kinsa nga tawo nga magmatinumanon sa napulo ka sugo. Kay ang will sa Ginoo, the Ten Commandments. So mao ning yang interpretation. My purpose here is to interpret true and correct the word of God. So, the word of God is full of terminologies and to be interpreted true and correct interpretation pointing to the higher form. So gaingon diri ang 17, if any man will do his will, kung ang bisan kinsa nga tao nga magbuhat sa iyang o magtuman sa iyang napulo kasugo, manang punto diri ni Paul. Continue. He shall know
of the doctrine. Unsa man ang doktrina? He shall know of the doctrine. Unsa man ang doktrina? Ang doktrina dire sa will sa Ginoo. The plan of salvation, the light of the plan of salvation is the true doctrine. What is this light all about? The center of the light of the plan of salvation is no other than the law or Christ, because law and Christ, they are one and the same thing. The law is Christ, Christ is the law. The law is Christ, Christ is the law. The law is a person in Christ. Mo nang pagsabot aning tinuod nga teaching sa Biblia. Ayaw mugtuan ang inyong magwawali nga mga balo-balo nga wala kasabot sa plano sa kaluwasan. Ila lang gitumo-tumuan ang pag-interpret tungod sa ilang pagka-pilosopo. Ingon ni Paul, beware of the philosophy of men, vain and deceitful. Because pagkahulog sa tao sa sala, nahimo ng tradisyon sa katauhan ang magpinilisopo. Kaya ang ilang utok, guided na sa tanas because they were already counterfeit by Satan and they belong to the property of Satan. Munang tinuod nga concept sa Biblia. Kining magwawali nga wala gatuon sa plano sa kaluwasan, ang tanan nila nga tinudloan, ang tanan nila nga bla bla bla, bisan unsa pa ka Dios no ang ilang pag-style pagwali, direksyon na ni Satanas. Nga numan, kay si Satanas gigamit pud niya ang Biblia, gigamit pud niya ang style sa Ginoo. Gina-imitate ni Satanas aron malinlang niya lang katawhan. Makit-an lang nato nga ang tinuod yod nga dili satanic nga pagtudlo, kining plano sa kaluwasan nga tun-an. Ang light sa plano sa kaluwasan, diri nimo makita ang tinuod yod nga Kristiyano. Ang tinuod yod nga profess as Christian diri sa plano sa kaluwasan. Katong wala kasabot sa direksyon sa light, sa teaching sa plano sa kaluwasan, iya na ni Satanas. Munang tinuod, ayaw gyud mo mag duha-duha sa akong gisulti. Munang klaro gyud nga tinuod nga teaching sa Biblia. Okay? Ingon niya din if any man will do his will, he shall know of the doctrine. Okay? Kinahanglan kabalo ka sa doktrina. Kinahanglan kabalo ka sa doktrina. Okay? Unsa man ang doktrina, whether it be of God or whether I speak of myself. Paano mo na ibawaan nga yan sa Ginoo ang doktrina? Because God said, if you love me, if you want to know me, keep the commandments, and that is the truth. Sorry. You will know that doctrine is of God because the Bible says Jesus directed very, very positively. If you want to be saved, keep the commandments, and that is the real teaching of the true doctrine. What else? Ingon niya, whether it be of God, because God said, keep the commandments. So it is of God. Dili anang gasinggit ng mga balo ng mga magwawali, ng balaod dili makaluwas kay walay kamot, ang balaod dili makaluwas kay perfect, walay tao nga perfect, bogo sa tanang bogo kay wala kasabot sa plano sa kaluwasan. Muna mga kaigsunan, ayaw gyud mo pagpadisib anang mga magwawali nga wala gatuon sa plano sa kaluwasan kay counterfeit na ni Satanas. Ang tinuod lang. Padayon ta, ingon niya dire. He shall know of the doctrine whether it be of God or whether I speak of myself. Unsa man ingon ni Jesus? Ingon niya, John 1 John 5:3. This is the love of God. This is the love of me. That you should keep the commandment. That is the word of God. Unsa ingon niya sa batanon? Gusto ka malawas? Bantaye ang sugo. That is the word of God. That word is from the Lord. From God Himself. Mao na sang pagsabot o pag-intindi nga
true and correct interpretation about the Word of God. Ayaw mo tuo-tuo ang mga magwawali nga puwerte ka nindot tinilisopo, nindot kayo mag-explain sa ilang unod nun nga concept sa ilang counterfeit ni Satanas ang ilang utok. Maayo kayo mag-explain kay mao nang target ni Satanas. Nindot kayo mag-explain ang iyang mga counterfeit na nga mga sakop property ni Satanas. All those preachers who do not know what is the light of the plan of salvation, they belong to the property of the devil. That is the truth. Ako mangugat gikog sulti dire sa YouTube channel. Kay ngano, walay may gabayad sa ako dire. Ginoo lang ang akong gisaligan dire nga tagaan niya ko may panlawas. Wala ko'y bisan baho dire, bisan 5 centavos, wala ko'y makuha dire. Pero gastuhan kong akong time, gigastuhan kong akong panalangin sa Ginoo nga maka-purchase ko aning akong mga facilities aron maka-YouTube channel ko just to let you know about the light in the plan of salvation. Just to give you a proper light, a proper doctrine of the Bible. So in verse 17, the Bible says, if any man will do his will, he should know to the doctrine, the true doctrine. So the true doctrine is from the Lord. And the Lord said, if you want to be saved, keep the commandments. 1 John 5:3, this is the love of God, that to keep His commandment. And Jesus said, if you love me, keep my commandments. Morning tinuod nga teaching sa Biblia nga niya sa write up ni Paul. Maintindihan yung akong gisulti kung hot doon nyo basa from Romans down to the last book of Paul's wrote 14 books that Paul's wrote. You study and study all the books of Paul's from the book of Romans. Then you will understand what is the plan or the light or the true, correct teaching about the true doctrine based in John 7:17 says, if any man will do his will, he shall know of the doctrine. That's why Paul said, you did not endure to the sound doctrine. The sound doctrine is to keep the commandments of God, because the commandments of God is God Himself. The law is Christ Himself. Christ and the law, they are one and the same thing. You cannot separate law from Christ, because the law is the character of Christ, transcript of the mind of Christ and copy of the mind of Christ. That's why the law is Christ. That is the correct concept of understanding about the plan of salvation. And that teaching is already scrutinized and confirmed in the whole concept of the true theologian, so-called Doctor of Divinity and Doctor of Theology. They scrutinize that, and that is the true and correct teaching in the plan of salvation. Okay, another text. Continue. Let us continue. Whether it be of God, John said, Jesus said, because this write up in the book of John, chapter 7, verse 17, this is from John writings. And John writings, he quoted all what God says or what God said before. During that time, John quoted all the word of God. That's why in verse 17, this is a true word of God. He said, if any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. Whether of God, because God said, keep my commandments. And Jesus spake of himself. He said, if you want to be saved, keep the commandments. You cannot escape from that statement of the Lord, and that is the truth. Okay, next text that I'm going to give you as our key text. Mark
The book of Mark. The book of Mark. Okay? The book of Mark. It says here, chapter 7, verse 7. Let us read. Book of Mark. 7:7. Chapter 7, verse 7. He said, howbeit in vain though they worship me. Tanawa? Intindihan nyo maayo ang akong mga teksto. Intindihan nyo maayo. Kaya gina-interpret ko ni og tarong para maintindihan nyo. So, tabangay ta. Tabang pud mo interpret according to the direction pointing to the higher form with the help of the Holy Spirit. Ayaw pag tumo-tumo sa inyong mga interpretation nga dili mao. Pangayo tabang sa blang espiritu aron guidean mo spiritually interpretation. Saon ta usab ingon niya, howbeit in vain though they worship me. Unsa maingon bot pasabot ni Jesus. This is another quoted word of the Lord wrote by Mark. Si Marcos mismo nag-quote sa word for word nga gisulti ni Jesus sa niya pa sa dinhi sa yuta. Verse 7, ingon niya, si Jesus mismo ang gasulti ani, howbeit in vain though they worship me. Tanawala na, sa pagkawalay pulos ang ilang pag-worship. Nag-worship sila kanako, pero walay pulos. Why? Teaching for doctrines and commandments of men. Klaro. Ngano man nga walay pulos ang ilang pag-worship, nagsimba-simba sila nga walay pulos, ngano man. Kaya ang ilang gifalo mga kasuguan o mga doktrina sa mga katauhan ra. Doktrina sa tawo, kasuguan sa tawo. Unsa man ang kasuguan sa tawo? Ha? Kanang gikan sa ilang unod-non nga gitwist nila ang balaod sa Dios. Singgit-singgit sila nga ang balaod dili makaluwas kay walay kamot. Mao nang kasuguan sa tawo nga gikan kay Satanas. Unsa pa? Ingon niya, because of their teaching for doctrine. Doktrina nila. The commandments of men. Unsa nang ilang doktrina nga yas tawo? Doktrina ang tao nga ayaw ninyo tumana ng napulo ka sugo kay bugat dili na matuman kay dili kamo perfect walay tao nga makatuman kay walay taong perfect. Mo nang commandment sa tao nga gihimong doktrina, teaching of their doctrines. Nga gideceive ni Satanas, mao na nagwarning na nga daan si Jesus dire sa verse 7 of Mark 7. Ingon niya, howbeit in vain though they worship me. Worship sila dito sa church. Wali-wali ilang pastor. Then, ingon-ingon na ilang pastor nga ang Ginoong merciful, ang Ginoo kind, ang Ginoo wonderful, ang Ginoo God, ang Ginoo long suffering, pero wala sila kasabot sa ilang ginasulti. Ang ilang interpretation, guidance ni Satanas, nga gideceive ang ilang utok ni Satanas, o ang ilang tanan nga mga viewpoint sa ilang blah 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 for deception, deceptive of the devil's direction. Very deception. Muna nga ingon si Jesus, nag-ingon siya, howbeit in vain though they worship me. Paano nga ang ilang mga simba ka na ako, puro walay pulos. Ngano man nga walay pulos, paano? Kay, ingon niya, ang ilang doktrina, teaching of doctrine, ingon ni Jesus, the commandments of men. Unsa man ang commandments of men? Unsa ingon sa commandment of men? Sa ingon niya, ang balaod, perfect, ang balaod, bugat, ang balaod dili makaluwas na kay wala nay kamot. Ang balaod perfect na dili na matuman kay walay taong perfect. Mao nang commandments of men, doktrina sa tawo. Asa man gikan ang doktrina sa tawo? Of course kay Satanas, kay didto sa garden sa Eden, nagmadinaogon na si Satanas sa kay Adan o kay Eva. Mao na si Satanas tanan niya nga kalihukan sa kalibutan, gi-adapt sa katawhan kay they were already counterfeit by the devil. Their mind is already worldly and mind of a man, not mind of God. Muna ingon ni Jesus.
Howbeit, in vain do they worship me. Walay pulos ang ilang pag-ampo-ampo. Walay pulos ang ilang simba-simba. Walay pulos ang ilang paminaw sa ilang pastor-pastor nga bla bla bla. Kaya nga naman, ang gitudlo, mga doktrina sa tao nga gikan kay Satanas. Doctrine of men in a fleshly attitude, fleshly manner, lust of the flesh in their heart because of the pleasure of the world, and they were comforted of the pleasure of the world. Mao nang tinuod diri ang Bible nagat pamatuod sa pag-interpret sa tinuod. Mo nang Bible i-interpret through and correct interpretation. Okay, mga kaigsunan. Taman lang taan ang duha ka text. Kay limited man ang atong time. So, diri na ta sa atong teksto nga wala ta matiwas pa pag-interpret ang 1 Timothy chapter 4. Last time dito ta naghunong sa verse 13. Okay? Karon ipadayon ta ang 14, 15, 16 taman. Aron mahunong lang ta sa less than an hour kay dili na malod sa akong anak kung sobra sa oras kay ang iyang trabaho lisod kayo pagload kay layo na siya sa iyang gibalhinan nga balay. Nagbalhin man siya sa iyang gialkalahan. So dili pwede siya makalod sa insakto nga time. Direta sa verse 13. Basahon ta ang verse 13 mga kaigsonan. Recall ta. 1 Timothy chapter 4 verse 13. Ingon niya dire. Till I come, give attendance to reading, to exhortation, and to doctrine. Muna ingon ni Paul. Si Jesus ganina nag-ingon siya. Walay pulos ang ilang pagpanimba, walay pulos ang ilang pagpaminaw sa ilang pastor-pastor nga nagbla bla bla. Walay pulos kanako nganuman. Kay ang ilang doktrina orang teaching sa unod nun, teaching sa tao. Ang commandment nga gitudlo nila, commandment sa tao o gikan sa direksyon ni Satanas. Walay pulos ingon sa Ginoo. Kay ngano man, nagsinggit man nga ang balaod dili makaluwas kay walay kamot. Nagsinggit man nga ang balaod perfect, walay taong perfect. Kung basahon mo ang write up ni Paul, dili na mao. Ma-perfect kita kay tabangan tas Ginoo para lang sa ato kaluwasan mao nang tinuod. Walay tao nga maluwas kung dili ma-perfect, pero ma-perfect na kita tungod sa plano sa kaluwasan. Ang bloodshedding ni Ginoong Hesus may kondisyon nga kung tumanon tang kondisyon, ma-perfect kita kay naa na si Jesus gatabang kanato. Basahan niyo ang write up ni Paul, basaha. So dire, ingon sa 13 ingon niya. Verse 13 and chapter 4 of 1 Timothy verse 13 ingon niya. Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Tanawa? Ingon ni Paul. Till I come. Munang write up ni Paul. Kinsa ang ga? Ingon ana nga till I come. Si Jesus nga naga tudlo kay Paul. Gag-guide kay Paul unsa isulat niya. That's why Paul said, till I come, give attendance to reading, to exhortation, and to doctrine. Ingon niya, hantod ako moabot, kinanglan ka mo magbasa tinuod, give attendance to reading. Pagpaningkamot yun mo sa pagbasa. To exhortation, aron mag-tinad ka mo. Mag-sharp ang inyong utok, unsa gid ang tinuod nga naa sa plano sa kaluwasan nga good news or communication or wisdom. Munang punto diri ni Paul. To doctrine. Motong gibasa ta ganina nga, the true doctrine is the doctrine from the Word of God. Is the doctrine from the light from heaven.
which is the teaching of the plan of salvation. Mo nang true doctrine. So mo ning gisultiya diri nga till I come give attendance to reading. Kinanglan kita magtuon mga kaigsunan sa dili pa mag-abot si Ginoong Hesus o hantod mag-abot siya. Magbasa kita og magtuon. Unsa pa? Aron kita mas sharp, aron kita ma-edukar, aron kita makasabot gyud sa kamatuoran nga what is true and correct, light in the teaching of the plan of salvation. Unsa pa? To doctrine. Unsa man ang doctrine? Kining tanan nga explanation sa write-up ni Paul from Romans down to the last book that he wrote. Mo na sang tinuod nga doctrine. Dili nang blah 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 sa mga walay pulos nga panimbahon, walay pulos nga worship, walay pulos nga pag tigom sa simbahan nga wala nag-angkor sa plano sa kaluwasan ng ilang mga mensahe tungod sa ilang unodnon, tungod sa ilang paborit, power of the brain, aron ingnon nga sikat nga magwawali. Wala na pulos sa Ginoo. Wala. So mo nang gisulti dire nga daan sa Biblia. Ben ang ilang worship kanako wala pulos kay dili mao. Okay? Padayon na ta sa verse 14. Verse 14 ingon niya. Neglect not the gift that is in thee. Ingon niya, ayaw ninyo isalikway kanang gasa o kanang inyong gift. You are gifted already. Ingon ni Paul. That is in thee, which was given thee by prophecy. Okay? Unsa man ang ingon ni Paul nga ano nga gifted ta kay may mga prophecy nga ato na basa. Unsa man ang prophecy nga ato na basa? Unsa man ang prophecy? Christ will be born and called his name Emmanuel, that God is with us. Prophesied na nga daan. Unsa pa? Hebrew 10:1. For the law, having the shadow of good things to come. Prophesied na nga daan nga moabot siya. Kinsa man na siya? Ang balaod. Because the law itself is Christ himself. So muna ingon ni Paul dire sa 14, neglect not the gift that is in thee, which was given thee by the prophecy. Ang prophecy nga daan nagpahimangno na kanato. It's a knowledge. It's a good news. It's a light. Muna ingon ni Paul, it's a gift. Kung naa kay light, that is a gift for you. Gifted ka na sa pagsabot. Knowledgeable ka na pagsabot. Kung tunan mo ang plano sa kaluwasan, mo na siya ang gift. Muna ingon ni Paul, you are gifted. Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy. Okay. Sunod. With the laying on the hands of the presbytery. So kanang mga tinuod nga imo nahibaw-an tungod sa imo nabasa, lalo na sa write-up ni Paul, ingon diri ni Paul, laying on of the hands of the presbytery. Ambot pasabot, ikaw nga naa sa tinuod nga teaching nga iya ginawali ni Paul, ordinado ka na. Ingon niya, ordinado ka na. Ingon niya, given thee by the prophecy with the laying on the hands of the presbytery. Meaning, kung ato naintindihon, ang mga magwawali nga tinuod yun nga nagtuon sa plano sa kaluwasan, kung magsimba ka og naa ka sa taliwala aning tinuod nga magwawali, giling hands ka na. Kanang laying hands, kung interpreta na, guided ka na sa Holy Spirit. Gitakdungan ka na sa Holy Spirit. Kay ang imo na paminawan nga magwawali, tinuod nga magwawali, nga nagtuon sa plano sa kaluwasan. Mo nang punto niya. Mo nang punto niya. So, padayon ta. Verse 15. Ingon niya, meditate upon these things, give thyself wholly to them. So, kunong ingon niya, paningkamuti gyud nga imo gini nga i-meditate, imo gini nga
aksipon nga espirituhanon og Dios nun nga pag-aksip og imo i-meditate, imo isango dito sa Ginoo. Ingon niya, upon these things, kining imo natun-an, kining plano sa kaluwasan, kining light sa right up ni Paul, tanan-tanan nga right up ni Paul, tun-an mo ni maayo, ingon niya, i-meditate mo upon these things. Imo gini ididikar sa Ginoo. Unsa pa? Give thyself wholly to them. Ang tibuok mong kinabuhi, ang tibuok mong pagkatao, i-change na ang imong attitude nga unod nun. I-meditate ni sa atubang sa Ginoo nga ang imong pagkatao fully gyud nga i-meditate. Meaning, decided gyud ka nga ang imong tanan nga kinabuhi diri gyud sa natun-an mo sa plano sa kaluwasan nga gisulat ni Paul. Mao ning tun-e gyud, dedicated gyud kay ani. Munang bot pasabot ni Paul. Meditate upon these things, give thyself wholly to them. Muning imong gitun-an kining light nga niya sa right up ni Paul, that thy profiting may appear to all. Aron ang imong pagka-Diyos nun, profiting. Sato pa, na-change ka na, nabag-o ka na, na-enlighten ka na, may light ka na, munang profiting may appear to all. Makita sa tanan. Muni si Paul magsulti. Klarong-klaro si Paul magsulti. Wala lang ma-interpret aning mga balo-balo nga mga magwawali kay dili kasabot mag-interpret sa right up ni Paul. Kay wala man sila kaagi sa teaching sa true and correct instructor, so-called Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Mauning natunaan ko sa mga bright nga mga instructor sa theology, gitawag Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Mauning akong mga instructor. That's why naintindihan ko ang tanan nga right up ni Paul because gidisect ni sa amo nga mga instructor nga gitawag Doctor of Divinity and Doctor of Theology, especially Dr. Tumanday nga amo department head sa Mountain View College, the only Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Dirita sa verse 16. Ingon niya, take heed unto thyself. Take heed unto thyself. Kinanglan imo gidni dawaton sa imong kaugalingon sincere. Muna ingon ni Paul, take heed unto thyself and unto doctrine. Saning doktrina, muning light sa plano sa kaluwasan. Muning doktrina. Continue in them. For in doing this, thou shalt both save thyself. Mao nang konklusyon ni Paul. Wala na ilain. Wala na ilain, mga kaigsunan. Basahan nyo balik-balik kining teksto. Verse 16 of chapter 4. Ingon niya, take heed unto thyself. Kinanglan, dawata gini sa imong kaugalingon nga sincero nga wala na ilain nga panguna-una nga dautan. Wala na ilain panguna-una nga yan ni Satanas. Ayaw na entertain ng imong magguwali nga wala gatoon sa plano sa kaluwasan. Kay counterfeit na ni Satanas. Isalikway na. Ingon ni Paul, take heed unto thyself. Kini lang ang teaching ni Paul from Romans. Ingon niya, and unto the doctrine, mauning insakto nga doktrina, mauning plano sa kaluwasan. Ang Ginoo nagsinggit, if you want to be saved, keep the commandments. Mauning sakto nga doktrina. Continue in them. Padayuna ang pagtuon ani. Padayuna sila nga imo gitun-an. The whole books of Paul from Romans down to the last book that he wrote. Mauning ginasulti ni Paul nga continue in them. Sapa? For in doing this, thou shalt both save thyself. Kung imo ni padayunon ang pagtuon, tanan sa right up ni Paul, maluwas ka sa imong kaugalingon. Sa pa, and them that hear thee. Apel katong mga paminaw nimo. Samtang ikaw naga-share, ikaw pud nagawali sa kamatuoran. Kay dili gyud mahimo nga di ka magwali. Kay kung maintindihan mo ang light sa tinuod sa right up ni Paul, dili ka katulog nga dili ka makawali. Kay kung dili ka magwali, ang bato ang magwali. So munang kung ikaw nakasabot sa right up ni Paul, ang tanan nga teaching sa right up ni Paul, kung imo nasabtan, dili ka makatulog, dili ka mahimutang. Kay
ang tanan nga light sa imo, ginakot-kot ka sa Holy Spirit, nga iwali mo, iwali mo. Muna ingon ni Paul, ang ingon sa dire sa last, ingon niya, and them that hear thee. Saon ta usab ang 16, take head unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Padayon ka sa pagtuon ning plano sa kaluwasan. Basaha ang write-up ni Paul from Romans down to the last book that he wrote, 14 books that he wrote. Mao ni ang light sa plano sa kaluwasan. Mao ni ang tinuod nga gitawag theology, study about God. Ang light ni adire kay kung mabasa mo tanan ang write-up ni Paul o maintindihan mo tanan ang write-up ni Paul, ma-interpret mo na ang tibuok nga write-up sa Bible from Genesis down to the Revelation. You will interpret all those things. You will understand all those things. You will learn more about all those things. If you only know all the light in the write-up of Paul's, you can interpret the whole Bible. Muning punto ni Paul. Then ingon niya, for in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Ikaw maluwas gyud kung imo ni tun-an ang tibuok nga write-up sa plano sa kaluwasan nga niya sa write-up ni Paul. Ikaw maluwas gyud uban katong mga naga paminaw kanimo kay ikaw gyud mang pangwali. Di gid mahimo di ka magwali kay di ka katulog ang Holy Spirit mag-move nimo og magwali gyud ka. Kay paninglan gyud ka kung di ka magwali, magsakit ang imong buot nga di ka makawali. Munang tinuod mga kaigsunan. So ako ginahangyo kaninyo, basahan nyo ni ang tibuok nga chapter sa 1 Timothy. Hanto diri sa verse 16. Og balik-balikan nyo ni og interpret. Pointing to the higher form in a spiritual level, but not in fleshly manner. Ayaw paminaw ng inyong mga pastor nga wala gatuon sa plano sa kaluwasan, kay wala gimo kaugmaon hantod pag-abot sa Ginoo. Ingon sa Ginoo, ingon ni Paul, till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. If you don't know that, dili nyo na buhaton ang pagtuon aning plano sa kaluwasan nga rebel kay Paul. Wala gid mo'y kaugmaon. Mo nang tinuod, wala ko gahukom. Wala ko gahukom. Pero ang tinuod, kung basahon nyo ni ang write-up ni Paul, makita nyo ang tanan nga kamatuoran o bisan dili pa ka hukman o maghukom. Klaro ka na. Nakauban mo si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi. Mga kaigsunan, gamay lang ang ato time. Diri na tataman kay gikontrol na ta sa ato editor. Tungod lisod ang pag-load sa ato wali. So salamat mga kaigsunan nga ang Ginoo nagatag gyapon kanato. Maayong panahon, maayong panganinaw sa atong panghuna-una ug ang Holy Spirit ga-guide kanato. Kamo nga nagapaminaw mga kaigsunan, you are blessed. You are blessed more than those who did not hear me. Kining akong pagtuon kaninyo dili ni pasikat-sikat lang nga nag-YouTube channel ko aron masikat ko, dili. Wala ko'y intensyon ni ana. I don't want that. Ang ako pag-anhi diri nag-antos gyud ko kay dili ko katulog nga dili ko makawali kining plano sa kaluwasan nga wala mahibaw-i sa tibuok kalibutan og ila kani giniglik because of Satan's counterfeit og wala na naalinggati og ang tanan nga magwawali sa tibuok kalibutan lalo na kaning mga Adventista sana kay sila man unta gabantay sa Sabado from the start, gabantay sa napulo ka sugo from the start, gabantay sa ilang teaching all about the 10 Commandments sana. But this time, they were succumbed by the devil. The Bible says, someday even the very elect shall be deceived because of Satan's counterfeit. Daghan ang mabugnaw sa pagtuo o daghan ang sunod-sunod sa teaching ni Satanas nga naa sa mga teaching sa uban nga religion. Gitawag mga Protestants teaching which is in line of the deception of the devil. Diha, nagsunod-sunod ning mga
sana mga gitawag nga Adventist group, pero karon nahimo naman nga semina Satan's group. Ngano man, nagsenggit naman nga ang balao dili makaluwas kay walay kamot. Dili ba satanic na? Muna makaingon ko, instead of 70 Adventist group, nahimo ng satanic group. Kinagsinggit naman nga ang balao dili makaluwas. That is the message of the devil. So mga kaigsunan, daghan salamat mayong hapon na pod. Ug sa sunod magkita na pod ta, magtuon na pod ta sa sunod nga mga chapter nga ato i-interpret kining mga lisod-lisod nga kinanglan ko i-interpret sa inyo mong ato i-random sa pagtuon. Dagang salamat mayong hapon. Og usab magkita ta next week na pod. Kining inyong higala Bal Retita nga ang akong advocacy is to rescue the perishing because the whole world is bound to be perish because of devil's counterfeit. Og ang Ginoo nag-ingon sa ato gibasa ganina sa text, ang ilang mga pag-alagad, ang ilang mga pag-worship, ang ilang pagsimba-simba, walay pulos. Kay ngano man, ang ilang magwawali, ang ilang mga message, puro mga unodnon o puro mga kalibutanon ang direksyon. Dagang salamat og mayong hapon. Usab, Balritita, ang inyong higala sa kanginan. Dagang salamat.